It's a great day sa inyo ngayon mga bossing, kamusta? At maraming salamat nga pala sa inyong pagbisita. Ngayon nga pala, gumala tayo dito sa may bandang Tarlac, kung saan pinuntahan natin, sinadya talaga natin, yung isang kainan dito, na resto bar siya actually, na ang tema niya Pinoy na Pinoy, ultimo sa setup, sa motif niya. Pagpasok pa lang talagang mamamangha ka na sa disenyo, sa interior niya dito. Tapos dagdag pa natin yung mga ino-offer ng pagkain dito na nagsasarapang mga Pinoy dish. It's a very great day mga bossing, kaya naman gumayak na at samahan nyo akong gumala at mag food trip ngayon. Bisitahin natin ang Iba ng Apo dito sa Barangay Matatalaib, Tarlac. Mula dun sa highway na yun mga bossing, papasok dito nyo na makikita si Iba ng Apo Resto Bar. Dito lang siya. Kaya pagpasok dyan, malawak yung espasyo dyan. Maraming pwedeng paglapagan ng mga sasakyan na 4 wheels. Ito siya. Si Iba ng Apo Resto Bar dito sa may Tarlac City. Although dito sa bungad, pagpasok, may isang ginagawa dito. Ang laki. Pero according sa crew na nakausap ko, parang bar din yata to, talagang kainan din. Ayan, second floor. Hanggang second floor siya. Mataas. Tsaka ito, ang lawak niya. Ayan. Mula doon sa entrada nila, pagpasok dito mga bossing, napakalawak nung kanilang parkingan dito. Kaya walang problemahin sa mga may sasakyan dyan sa inyong paglalapagan pagka bumisita kayo dito sa Iba ng Apo. Yan, napakalawak niyan. Yan dito, nakahilera dito. Maraming griller, malutuan. Pag magsasangyap, dito sila po pwesto. Ayan siya. Ang dami niyan. Kada lamesa, meron sariling griller, may lutuan, may gunting, tsaka iba pang kailangan sa pagkain, sangyap. Yan. Okay na okay talaga siya dito. Although itong Iba ng Apo, resto bar siya, at the same time kainan din. Kaya pwede siya galaan sa gabi, gimikan. Ayan, ito. Tapos ito. Ang ganda ng motif nyo. Ang dami niyang mga, yung para sa ilaw, yung mga nakasabit dyan. Ayan. Ang ganda ng motif niya. Pinoy na Pinoy yung dating. Dito mga bossing, meron sila ditong mini bridge dito na meron ding funds na maliit dito. Although wala akong nakikita pa masyadong may buhay. O malamang meron yan, o tilapia o something na isdang maliliit. Pero malamang baka pwedeng ilagay dyan koi. Ewan lang natin kasi bago pa lang si Iba ng Apo. Tapos dito mga bossing, meron siya mga mini kubo dito. Mula doon sa dulo, ayan, pahabayan dito para sa mga magsasangyap. Ayan, merong griller tsaka yung mga upuan. Yung sasalampak ka lang ba dyan na Indian seat ang tamang datingan. Tapos para naman komportable yung mga kakain. Depende sa pagkakaupo, di ba? Minsan pagka ang Pilipino, pag kumakain minsan nakataas pa yung paa. Pero dito, Indian seat ang galawan dito mga bossing. No, sa mga kubo-kubo nila. Pagka nagsangyap kayo, o kakain kayo dito sa Iba ng Apo. Ayan, di ba yan mga bossing na yan? Yung mahaba na yan. Kainan din talaga siya. Lapagan yan. Mga sangyapan kasi may mga griller tsaka yung lutuan na portable na butane na ginagamit. Tapos, at the same time, okay pa rin naman siya. Dahil sa init ng panahon, well ventilated naman siya. Sa ceiling, may ventilador. Then, ito naman, meron ding duyan. Yan. Medyo buhol lang siya. Pero, nagagamit naman yan ng bata kapag gusto maglaro. Tapos, dito naman, yung mga tamang ano lang, maliitan lang na ano nila, o a la carte na tinatawag, pagka a la carte lang dito.
O kapag kaya, doon naman kasi sa kabila, sangyep eh. Dito, a la carte na tinatawag nila. Pero ang ganda rin ng motif talaga na rito. Al fresco. Tsaka may electric fan din naman na pinoprovide sila para sa mga bibisita dahil nga sa init ng panahon. Ayan, no. Ganda rin niya, mga bossing. Ayan, no. Kakaiba talaga yung motif nila rito, mga bossing. Pinoy na Pinoy ang dating. Mga kubo-kubo na ganito, resto bar siya actually. Kaya sa gabi malamang mas buhay na buhay siya, nightlife. Sa mga gustong kumain at gusto rin maglibang sa yun, pag-iinom-inom, enjoy, chillax lang. Dito, pwede dito. Ito mga bossing, meron ditong isang private na room, tinatawag, something na ganyan, air condition siya sa loob, mga bossing. Siguro mga pang siya, VIP or reservation siya, na talaga namang okay na okay, komportable sa pagkakakain o gigimik dito kasi may inuman din naman. Pwede ito sa mga magpabarkada, even sa mga magpapamilya pagka may event. Yan, okay na okay yan, mga bossing. Actually mga bossing, napakaganda ng lugar nila rito. Talagang ang motif talaga Pilipino-Pilipino. Sa mga ganito, katulad ng ganito, sa mga ceiling nila, yung upuan at saka yung lamesa nila. Talaga naman, Pinoy na Pinoy yung dating. Tapos mamaya titikman natin yung mga pagkain nila dito na Pinoy din talaga yung mga motif at main dish nila dito na ino-offer sa mga tao. Kaya tara, puntahan natin. Tikman na natin yan mamaya. Ayan. Ano po name nyo? Christina po. Ayan, si Ate Christy. Anong oras po ba nag-ooperate si Iba ng Apo? Andito po nag-open po sa cafe 10 a.m. to 2 p.m. to 11 p.m. sa San Gian po Resto Bar. 10 a.m. po open na po sila. Tapos hanggang 12 po. 12 siya. Ayun. Everyday naman. Everyday po. Ayun. Tapos saan located to si Iba ng Apo? Sentro Matatalaib. Sentro Matatalaib na, no? Sitio Sentro Matatalaib, Tarlac City. Tarlac City. Ayun. Ayun, sige. Thank you. Thank you po, sir. Ayun. Ito na. Yung tinatawag na bagis. Ayan, no? Giniling siya actually na mayroong sibuyas. Pero titingnan natin siya mamaya kung ano yung pagkakaiba niya sa iba ng luto ng baka. Bagis dito sa may Iba ng Apo. At eto na nga mga bossing, umpisa natin tikman yung kanilang sinigang na liempo rito sa Iba ng Apo. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, napakalaki nung kanyang tipak ng liempo rito. At the same time, meron siyang puso ng saging na kasama. Diba? Ayan, no? Puso ng saging, tsaka yung gulay na pechay actually. Ayan siya. Puso ng saging siya. At syempre, titikman natin yung kanyang sabaw muna. Oh. Notice mo siya na sinigang kasi sa asim niya. Pero hindi kaagad ganon yung tindi ng asim niya. Unlike sa mga iba, lalo na pagka powder ang ginagamit. Maano mo na kaagad yung sipa ng asim. Pero sa kanya, sa una hindi. Pero yung impact niya, dahil siguro sa ano rin, puso ng saging niya, yung parang may kakapit sa dila mo na texture niya, yung sa puso ng saging, nandun meron. Pero panalo to yung sinigang nila sa liempo, lalo na mainit yung sabaw nila rito. Bossing, kain tayo. Sinigang ng liempo ng Iba ng Apo. Tapos ito mga bossing, kumuha tayo ng kare-kareng liempo. Titikman din natin siya. Kasi sa itsura pa lang niya, na-imagine ko na uhula ko, napaka-solid ng kanyang peanut. Naamoy ko eh. Naamoy ko siya. Kaya tikman natin mga bossing. Napaka-rich ng kanyang mani. Bahagya meron na siyang lasa na kahit wala yung alamang nakapartner niya, pwede nyo nang kainin. Hindi siya matabang,
Hindi siya matamis na tulad ng ibang kari-kari na natikman ko. At saka yung kanyang consistency ng sauce niya, talagang very thick. Hindi tinipid sa mani. Malalasahan nyo naman eh. Tsado pa lang sa amoy. Yan, yung tipak ng karne ng liempo. Napakalaki. Ayan siya. Kaya sulit na sulit dito. Ang mga ganitong klase ng Pinoy pagkain dito sa iba ng Apo sa Tarlac. Yan. Tapos ito naman, no, mga bossing, yung kanilang bagis na tinatawag dito. Ayan. Giniling na baka siya na may sili, lira at saka labuyo at sibuyas. Datingan niya. Giniling siya na baka. Ayan. Bagis ang tawag eh. Pero tikman natin siya. Masarap siya. Kasi nandun na kagad yung lasa at yung aroma ng baka. Sa tingin ko, ano siya, gisado siya. May bahagyang maasim-asim yung lasa niya. Masarap siya lalo na pagka ihalo mo sa kanin. Pang ulam, actually. Tapos yung sibuyas niya, okay siya. Kulay puti. Ayan. Tapos yung sipa ng anghang medyo bahagya lang. Mild lang yung anghang niya. Pero pwede nyo i-level up according sa preferences ng panlasa nyo. Panalo to. Parang kumakain ka lang ng ano, yung durog na hamburger. Parang ganun siya. Pero may konting asim. At saka moist siya. Ayan, kasi may sabaw. Gisado. Sarap. Ito yung bagis na iba ng Apo dito sa Tarlac City. Manalo. And mga bossing, ito naman yung kanilang pansit bihon dito sa iba ng Apo. Napakarami na yung toppings niya. Mayroong baboy, syempre, yung pork, yung mga usual na sahog niya. Repolyo, carrots. Ayan. Meron siya dyan. Tapos yung Baguio beans pa. Tikman naman natin siya. Ayan, pansit bihon. Walang something special sa kanya. Pero dahil nga bagong luto, mainit. Yun ang talagang masarap sa isang pansit. Kahit ano pang klase ng pansit. At saka yung lasa niya, hindi siya maalat. Ayan. Yun lang ang kagandahan sa kanya. Pansit bihon yan dito. Very moist. Tsaka, yun nga, hindi maalat. At bagong luto, mainit. Yun ang talagang the best na pagkain ng isang pansit. O kahit anong klase ng pansit, basta mainit, masarap. And that's it nga mga bossing. Yun na nga pinuntahan natin. Ang isa sa mga dinadayo at talaga naman pinupuntahan na resto bar dito sa Tarlac City. Dito sa may Matatalaib, sa Sitio Sentro. Yun nga, very affordable din naman ang kanilang pagkain dito at talagang napakasarap. Kaya naman, minsan pagka may free time kayo, lalo na sa mga taga-Tarlac dyan, dayuhin nyo ito. Talagang napakasulit naman talaga. Kung nagustuhan nyo itong video natin, just leave some thumbs up button. At syempre, naglalambing na rin, subscribe na rin kayo sa ating channel para sa mga food travel natin dito na talaga namang hindi lang sulit kundi budget friendly pa. Kaya muli mga bossing, ito ang inyong lingkod, Simon Patricio, na muling nagsasabi sa inyo ng keep safe, God bless, and the peace.